Opisyal na pong nakakyat si Senator Marcoleta. Mga kaboses, opisyal na po natin siyang matatawag, no, na senador, no. Si Senator Rodante Marcoleta. Nakilala po, no, sa matalas po, mga kaboses, na dila, no. Wala pong takot na tumayo, mga kaboses, sa mga issue ng bayan, no. Kilala po natin yung talagang tibay ni Senator Marcoleta, mga kaboses, dahil sa simula pa lang, no, ng kanyang karera, mga kaboses, sa politika, wala po tayong nakikita, no, na issue mula sa kanya na ito'y namamangka sa dalawang ilog kagaya ng iba, no. Talagang grabe yung firm talaga siya, mga kaboses, no, sa kanya pong advokasya, sa kanya pong mga pinaglalaban, mga kaboses. Talagang tunay, no, kung ano yung sinasabi ng bibig niya, yun talaga yung gagawin niya, mga kaboses. At alam naman po natin na isa si Senator Rodante Marcoleta na ipinaglalaban po si Vice President Sara Duterte laban po sa impeachment. At ngayon ay nandun na po siya sa Senado, mga kaboses, nakaupo at pinaupo ng taong bayan, di lang po dahil inendorso ni Duterte, but dahil po, mga kaboses, sa kanya pong determinasyon, sa kanya pong advokasya, no, o dahil po sa kanyang mga nilatag na mga plataforma, mga kaboses, proposals, no. Isa ito si Rodante Marcoleta sa talagang kilala na figure dyan sa House of Representative, mga kaboses. At ngayon ay andyan na po sa Senado, no? At sinabi po ni Senator Rodante Marcoleta during po sa kanyang proclamation, mga kaboses, na hindi ito tagumpay ko lang. Tagumpay ito ng lahat ng Pilipinong naniniwala na may lugar pa rin ang prinsipyo sa politika, mga kaboses, no? Isang bagong yugto, bagong laban, at para kay Senator Marcoleta, ito'y simula pa lamang, mga kaboses. Ngayon po itatalakayin po natin, ito pong isa sa napakahalagang plataforma ni Senator Marcoleta, mga kaboses, na alam po natin, no, na mamahalin talaga siya ng mamamayang Pilipino. Isa pong plataforma, mga kaboses, na kahit papano makakatulong po sa pagbawas, mga kaboses, ng atin pong mga problema, no, mga suliranin na kinakaharap o mga gastusin, mga kaboses, bilang Pilipino. Yan po ang tatalakayin natin ngayong araw, mga kabos. At ako po yung makakasama, ako po si Kaboses Wins, at ito po ang Standpoint Analysis, mga kaboses. At paki-subscribe na lang din po, like and share, mga kaboses, at click the notification bell para updated kayo sa lahat ng ating pag-uusapan, lahat ng mga episodes natin, mga upcoming episodes po dito sa ating YouTube channel. Daily upload po tayo, mga kaboses, araw-araw po tayo mag-a-upload ng atin po mga bagong videos, mga kaboses. So ito po yung atin pong tatalakayin ngayong araw, no, mga kaboses. Si Senator Marcoleta po, mamaya ipi-play ko po yung video na isa pong platform niya na matagal na po niyang gustong gawin, no, mga kaboses. Ngunit wala pong makakagawa, no, nito, mga kaboses. Wala pong may tapang na gumawa nito, no, para sa ikabubuti po ng ating bayan. Pero bago pang lahat, si Senator Marcoleta po, no, ay isang Kapampangan, no, lumaki mula sa Paniki, Tarlac, no, mga kaboses. At kilala po ang mga taga-Tarlac, mga kaboses, na talagang kung magsalita sila ay kalma with conviction, mga kaboses, na talagang kung makapagsalita sila, mga kaboses, ay may punch talaga, no, mga kaboses. So ito po, mga kaboses, yung kanya pong ito po yung sinasabi natin na talagang mamahalin siya ng bawat Pilipino, no, yung kanya pong pangako, mga kaboses, na i-reduce yung mga electric bills by up to 2,000 pesos per household, mga kaboses, na kailangan pong babaan ang tax o hindi po patawan ng taxation yung mga ordinaryong Pilipino. Kasi alam naman po natin, mga kaboses, ito pong elektrisidad, no, kinakailangan po natin. Parang hindi po tayo mabubuhay ngayon, mga kaboses, kung wala po tayong kuryente, no? At isa po sa mga pasanin ngayon ng mga Pilipino, no, dahil sa pagkalaki-laki po ng mga value-added tax na pinapataw, mga kaboses, no, ng ating gobyerno.
At alam naman po natin na matagal na po nating sinisigaw no sana maging exempted yung mga tao, mga kaboses, na mga ordinaryong Pilipino sa value added tax, kasi mas lalo pong naghihirap no? Kasi sa atin po pinapasa yung taxes, no, na binababayaran po po ng gobyerno sa bawat serbisyo na atin pong ina-acquire, no, mga kaboses. So pakinggan po natin si Senator Marcoleta at makinig po kayo ng mabuti, mga kaboses. Kagaya ng sinabi ko kanina, napakarami kong gusto gawin. Kung ako lang ang masusunod at kung mayayari na, gusto ko pagsabay-sabay ko na kasi napakarami. Una nga yung kuryente, no? Pagkatapos, yung lumalalang corruption na nagpapahirap sa buhay ng Pilipino, tumaas yung bilihin. Kailangan nating magawa ng parang. Hindi mo pwede maayuda ng ayuda, lalo na yung tumulong. Kaya paligtarin natin. Para sa ganun yung binibigay nila sa ayuda, gamitin natin to grow our economy. Para mas maraming negosyo tatayo nito sa bansa, maraming paggawa, maraming pabrika, maraming trabaho ngayon ng gagamitin ng mga pabrika. Maraming kikita, tagtag na rin. Maraming produktong magagawa. Pag maraming produkto, bababa ang presyo ng pagkain. Kailangan mabilis yun. Sabi nga ng mga economists, dapat mag-grow economy natin at least 10% in the next 5 years. Puro 10%. Kasi kung hindi ganun, hindi tayo makakabawi. So kailangan mabilis, lalo na ngayon. Mahirap na nga ang buhay, lumulubha pa kasi nga corruption. Pagkatapos, nadi-divide pa tayo kasi impeachment, Pangulong Duterte nandun sa Netherlands. So, tingnan mo lang dito sa audience, hati na naman. Merong malungkot, merong galit. So, hindi mo maayos ang problema ng bansa pagka-divided ang mga tao. So yun, mga kaboses, no? Narinig po ninyo si Senator Rodante Marcoleta. Isa po sa mga problema ng ating bayan, ito pong value added tax, no, mga kabos. At nakikita po natin dyan na talaga pong masaya ang mga Pilipino kung ito po'y kanyang isa sa katuparan, mga kabos. At ako naman po, at tayo naman po, talagang may tiwala, no, sa kanya pong katapangan, mga kaboses, na talagang ipus yan. Kung magiging totoo man ito, mga kaboses, no, instead po na mamimigay po ng mga temporaryo po na ayuda, dahil raw po naghihirap po tayo, mga kaboses, kaya tayo inaayudahan, dito na lang, no, patawan na lang, tanggalin na lang yung mga value added tax sa mga taong nangangailangan upang hindi na po masakit sa bulsa yung kanilang babayaran, no? Instead na ayudahan tayo, mga kaboses, tanggalin na lang yung mga unnecessary VAT at maging exempted yung mga ordinaryong Pilipino sa value added tax, mga kabos. Kasi pagkalaki-laki na ng pera ng bayan, napupunta lang sa wala, mga kabos. Wala naman pong nangyayari, no? So kailangan ngayon ng agarang aksyon. Ito po, isa po ito sa agarang aksyon, mga kaboses. Bababa po ang mga electric bills, no? At for long term, mga kaboses, magiging affordable po ito at magiging maluwag po ito sa atin pong pangaraw-araw na gastusin, mga kaboses. Di ba? Sino bang hindi masaya dyan? At lalo na po, no, yung corruption na sinasabi ni Senator Marcoleta. At alam naman po natin talaga, mga kabos, yung the way siya magsalita, napakakalmado, no? Di ba? At ngunit sa atin pong naririnig, mga kaboses, ay talagang may conviction, no, mga kaboses. At syempre, no, may mga sabi-sabi ngayon na bagay raw po si Senator Attorney Rodante Marcoleta maging Senate President. Ano sa tingin ninyo, mga kaboses? Bagay ba maging Senate President itong si Rodante Marcoleta? Pero sa tingin ko, no, kung maging Senate President siya, magkakaroon talaga, mga kaboses, ng isang mapayapa, no, na komposisyon doon po sa Senado, mga kabos, mapayapang grupo. Kasi sa nakikita po natin, unang-una kalmado at parang organized yung kanyang mga salita, mga kaboses. At syempre, may paninindigan, no? So kaya niyang, nakikita natin na kaya niyang pagsama-samahin o pagkaisahin, mga kaboses, yung mga senador doon po sa Senate, mga kaboses. So isa yan sa tinitingnan natin at hopefully makonsider ng mayorya dyan sa Senado, mga kaboses, na siya ang piliin na maging Senate President instead of si Soto at Chis Escudero, mga kaboses. So yan po, no? At
Kayo, komento po kayo sa baba kung ito ba ay malaking tulong sa mga Pilipino itong gagawin po ni Attorney Rodante Marcoleta. Comment po kayo sa baba at please subscribe, like, and share po sa inyo pong mga opinion, suggestion po mga kaboses. At syempre, pakisubscribe na lang din po sa ating YouTube channel para palagi po kayong updated sa lahat po ng ating mga kaganapan. Pakiclick na lang din po ng notification bell. God bless po sa inyong lahat mga kaboses at maraming salamat. Bye-bye!